kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tayo na't magkaisa sa isahan. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Isahan. One-on-one. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan. Narito na ang programang mumula sa sambayanan. Isahan. One-on-one. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. Jay Maderazo. Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang araw buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga bayan natin dito sa ibang bansa na narating po ng social media na ating live streaming sa Facebook, YouTube, Viber at Radio TV broadcast ng Radyo Pilipino Group. RTV Tarlac Station, Manila Podcast Center Intramuros sa ating mga AM at 1FM stations sa Dagupan, Tarlac, Lucena, Legazpi, Naga, Mindoro, Bacolod, Cebu, Dumaguete, Cagayan de Oro, Ozamis, Davao, Jensan, Baler, Palawan, Tacloban, Surigao, Butuan at sa buong Pilipinas. Ito po ang isahan sa Radyo Pilipino at ako si Jake Maderazo sa isang oras sa makabuluhang talakayan sa mga pambansang issue. At ngayon, tampok natin ang matinding panganib ng microplastics. Microplastics sa ating kalikasan, partikular sa ecosystem ng ating pagkain mula sa karagatan at ang lumulubhang air pollution dito po sa Metro Manila. Alam niyo ba na itong microplastics ay nahihinga natin dito po sa Metro Manila. At bisita ho natin mga kababayan si Miss Liza Osorio, Legal and Policy Director ng Oceana Philippines. Makakausap po natin siya mamaya. Pag-usapan natin ang microplastics sa environment. Alam niyo ba na ang pinakamatindi sa microplastics pollution ay ang Mandaluyong at ang Muntinlupa. At syempre mga kababayan, maghahatid din po ng iba't ibang balita ang ating mga kabahaging correspondents sa kanilang mga lugar sa iba't ibang panig ng ating bansa sa kabuuan nating programa. Pero bago yan, sumagot muna sa ating mainit na boses ng bayan question para sa araw na ito. Ang ating tinatanong, ang panganib ng microplastics ay nagbabanta ngayon sa ecosystem ng mga kinakain nating isda at kakanindagat. Bukod pa sa dinudulot nitong air pollution sa Metro Manila, nakakapasok pala ito sa ating mga lungs. Dapat na ba tayong mabahala o hindi? At bakit? Ang panganib ng microplastics ay nagbabanta ngayon sa ecosystem ng mga kinakain nating isda at kakanindagat. Bukod pa sa dulot nitong air pollution sa Metro Manila. Dapat na ba tayong mabahala o hindi? At bakit? Mag-comment sa ating live streaming channel sa social media, Facebook, YouTube, Viber. Okay, mag-text sa 0917-539-2189, 0917-539-2189. Ilagay ang inyong pangalan at ang inyong lugar. Yan po mga babayan, maganda po ang ating guest at ang ating topic ngayong araw na ito. Ano po mga balita ang tabayanan pa natin sa mga oras na ito? Siyempre nakatuon tayo mga kasama, mga kababayan, nakatuon po tayo sa pagbabantay natin sa mga bulkan. Yan po sa Bulkang Mayon na patuloy pong nagpapakita ng ng mga activeness. Ganun din activity, ganun din ang Taal na nagkakalat naman ng kanyang
ika nga ay sulfur dioxide at ang kanlaon. Yan. At dito po sa Metro Manila, medyo ika nga ay maganda-ganda na ang ating panahon sapagkat malayo na po ang bagyo at ang habagat ay medyo humina mga kasama. No, ha? At sabi ko nga sa inyo mga kasama, kapag ganitong hihina ang habagat, gumaganda ang ating panahon, pero sabi nga, nakakalungkot po ang ating topic ngayon sapagkat ang topic natin ay microplastics. Alam niyo ba kung titinan po ninyo ang statistika, ang Pilipinas ang number 1 sa plastics pollution. Grabe, antindi. Antindi po ng Pilipinas. Number 1 sa buong mundo sa pollution, sa plastics. Pero nakakatakot po dito mga kababayan. Akala mo yung mga plastics ay nakakalat lang sa mga estero. Pero hindi po yun ang issue eh. Ang issue po mga kababayan nalalanghap na rin natin. Nalalanghap na rin natin ang microplastics. Bukod pa dyan, yung mga nahuhuling isda, mga kababayan, meron na rin mga microplastic elements. Yan pag-uusapan natin mamaya. In the meantime, puntahan ko muna po yung ating mga correspondents at mula po riyan sa Gensan sa Mindanao at sa Radyo Filipino News Center, pupuntahan natin ang Southern Tagalog Region kung saan nandun po ang ating kasamang si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Kanyang report, Cagayan, Quezon, kabilang sa top 10 municipalities sa barkada kontra droga. Yan po yung sinasabi nating bida. Alam niyo po, bahagi ng bida o ika nga ay buhay ingatan, droga ay ayawan ay itong pagmamarshal po ng mga komunidad para hindi ho makapasok at mag-operate ang mga drug pusher, yung mga drug addict, ganun din po yung mga syndicates o triad. Kaya nga sabi nga natin, kasi pag marami pong mga tao ang nagkakaisa-isa, mga kababayan, ito pong bentahan, paggamit po ng iligal na droga, ika nga'y patayan ng mga sindikato ay matitigil. At dyan nga po sa Quezon, ito nga po yung Tagkawayan, ay kasama daw po sa 10 municipalities dyan sa may lalawigan ng Quezon na ika nga may barkada kontra droga. At ito pong nangyayaring ito sa Quezon ay nangyayari din sa iba't ibang mga bayan at lungsod, lalawigan sa Pilipinas, mga babae, sapagkat mas marami pong mga barangay ang magtayo ng kanilang mga anti-drug abuse councils. Hindi po makakapasok itong mga sindikato na ito, mga kababayan. Yan po ang talagang dapat solusyon dyan. Kasi kapag merong bumibili at gumagamit ng droga, tuloy ang corruption, tuloy ang mga illegal drugs. Pero pag walang gumagamit at hindi sila makapag-operate sa barangay dahil galit ang tao, ayan, masusot po na natin yung issue ng drug addiction at saka drug problem. In the meantime, mula naman po dyan sa Southern Tagalog Region, pumunta naman tayo sa Kabikulan, mga kababayan, sapagkat ang aksyon ngayon yan ay itong pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Salamat po, Radyo Filipino News Center. At para sa mga breaking news, puntahan kami sa ating news website, mga kababayan, newsradiofilipino.com, at bantayan din ang ating mabibilis na balita sa social media, sa Twitter, Facebook, at sa Viber community, mga kababayan. At mamaya, tampok nating usapan ang panganib ng microplastics at ang pinsala nito sa ecosystem sa karagatan. Apektado tayong mga tao na kumakain ng isda at kakanin dagat. Ganon din ang polusyon dito po sa Metro Manila. Bisita natin mamaya si Ms. Liza Osorio, Legal and Policy Director ng Oceana Philippines, isang environmental lawyer. Makakausap po natin maya-maya yan, mga kababayan. At syempre, mga kababayan, magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan! Radyo Pilipino! Naagrabyado ka ba? Nadamay sa hindi mo naman ginawa basta't walang kasalanan. Kakampi mo! Kakampi mo ang batas! Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas! Kakampi mo! Kakampi mo ang batas! Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon, Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino at Boses ng Bayan. Balik tayo mga kabayan sa isang sa Radyo Pilipino. At syempre, sabi nga ho natin na bukod sa mga reports ng ating mga mamahayag, ay meron ho tayong bisita. Pag-usapan natin ay ang environmental problem po ng microplastics. Yan po ang pag-uusapan natin mga kabayan. At bisita natin si Ms. Lisa Osorio, Legal and Policy Director ng Oceana Philippines. At ulitin ko lang mga kabayan ang ating tech survey mamaya. At syempre sa pagkakataon na ito, ulitin ko lang yung ating mainit na boses ng bayan question. Ha? Ang ating mainit na boses ng bayan question ay tungkol po sa mga microplastics. Ha? Tungkol po sa microplastics. Ibig sabihin ito po yung mga maliliit na bahagi ng plastic na ngayon ay nakikita na po sa mga isda na nahuhuli sa mga karagatan. At dito sa Metro Manila ay nakakahinga na ho tayo ng mga microplastics. Mamaya babanggitin ko sa inyo, no, ha? May mga bayan sa Metro Manila na medyo mataas na po yung nakukuha na microplastics. Ang nangyayari po yata sa nakita kong listahan, mga kababayan, ay Muntinlupa at Mandaluyong ang matindi, ang ang levels ng microplastic. Ha? Yan po mga kababayan, yan po ay survey. Ibig sabihin, pag nakakahinga ka ng polluted air, nakakahinga ka rin ng microplastic. Ngayon, kung ano epekto niyan sa iyong pangatawan, matindi po mga kababayan. At ang ating boses ng bayan question ngayon, ayan, tungkol po dyan. Ang ating tinatanong, ang panganib ng microplastics ay nagbabanta ngayon sa ecosystem ng mga kinakain nating isda at kakaning dagat. Mga kababayan, bukod pa sa dulot na nitong air pollution sa Metro Manila. At ang tanong natin, dapat na ba tayong mabahala o hindi at bakit? Ulitin ko lang yung tanong, ang panganib ng microplastics ay nagbabanta ngayon sa ecosystem ng mga kinakain nating isda o kakanin dagat, bukod pa sa dulot nitong air pollution sa Metro Manila. Dapat na ba tayong mabahala o hindi at bakit, mga kababayan? Mag-comment sa ating live streaming channel sa Facebook, YouTube, o kay mag-text sa 0917-539-2189, 0917-539-2189. Ilagay ang inyong pangalan at lugar. At meron po tayong ilang mga reaksyon, mga kababayan. Ito galing po kay Krisa Marie ng Balingasa, o dyan sa may Balintawa, Quezon City. Ang sabi ho ni Krisa Marie, yan, ang sabi ho niya, paano sa ating Pinas walang disiplina pagdating ng basura? Kahit may basurahan na, nagtapon pa rin kung saan-saan. Dapat recyclable tulad ng bote, can, soda, plastic, mga katulong pa ng economy ng Pilipinas. Imagine, Pilipinas ang pinaka-madami, nakakahiya. Yan po ang sabi ni Krisa Marie ng Balingasa, Quezon City, mga kababayan. Alam niyo po, ang Pilipinas ang sinasabing ang pinakamatinding plastics producer, mga kababayan. At ang Pilipinas ang nagbibigay ng one-third ng basura o plastic waste sa buong mundo. O isipin niyo, ganun katindi, mga kababayan. At ang Pilipinas, ito nakakahiya. Ang Pilipinas, ang taon-taong itinatapong plastic ay nasa 356,000 metric tons. Metric tons. Ibig sabihin, 356,000 metriko tonelada. Yan 350. Yung India, na napakaraming tao, bilyon ang populasyon, ang tinatapon nilang plastic ay 126,000 lamang. Ibig sabihin yan, 3 beses tayong mas malaki.
Ang Malaysia, yung katabi natin, 73,000 lang ang polusyon, mga kababayan. At ang China ay 70,000. Isipin nyo, Pilipinas 356,000, ang India 126,000, ang Malaysia 73 at ang China ay 70,000. Nakakahiya, mga kababayan. Balikan ko lang bago tayo mag-break, mga kababayan, balikan ko lang puli yung ating tinatanong sa ating mga kababayan ang panganib ng microplastics na nagbabanta ngayon sa ecosystem ng mga kinakain nating isda at kakanindagat, bukod pa sa air pollution dito sa Metro Manila. Eto, meron hong responde ang isa nating texter, si John Mendez ng Lukban. Ang sabi nitong si John Mendez, imagine yung isdang kinakain mo ay posible ring nakakain ng plastic. Malaking epekto talaga ito also. I think it's easy to blame people for just throwing trash into rivers. At the same time, though, the government could also do better. The government can mandate corporations to stop producing plastics, or at the very least, improve the system of waste disposal and collection here in the country. Yan po ang sinabi nitong si John Mendez ng Lukban, mga kababayan. At sa pagkakataon na ito, nasa linya na ang ating bisita, isang kilalang environmental lawyer, mga kababayan, si Ms. Liza Osorio, Legal and Policy Director ng Oceana Philippines. Makakausap po natin sa ating pinag-usapang microplastics in the environment. Magandang umaga po, Atty. Osorio. Good morning po sa inyo. Good morning. Good morning sa lahat po. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Dito po, alam naman natin na busy-busy kayo sa pagprotekta sa ating environment, lalo na yung inyong grupo. Pero dito po sa issue ng microplastics, ako po ay nabahala sapagkat bukod po sa damage ito sa ating mga kinakain sa dagat na mga isda. Dito sa Metro Manila, meron ding pag-aaral na nakakahinga rin tayo ng microplastics, lalong-lalo na sa, alam ko, in-identify yung Muntinlupa at Mandaluyong na nagkakaroon po ng matinding air pollution. Ano po ba ang dapat malaman ng taong bayan sa issue po banta nitong microplastics, madam? Yes, yung microplastics kasi of course ito yung maliit na mga pieces ng plastic na break down sa mga plastics na malaki, no? Kaya nagiging ang tawag niyan microplastics. And dahil sa pag-aaral kasi sa dami nating ginagamit na plastics, hindi naman to natutunaw, di ba, pag tinatapon natin. Nagbe-break down lang ito into microplastics. And kaya ngayon, marami ng pag-aaral na marami na tayong microplastics nakikita sa ating karagatan at sa ating hangin at sa lahat, sa tubig, sa hangin, kahit sa ulan. Kasi yun na, hindi natin to mapapaalis sa ating kalikasan kung natapon na natin ito sa ating environment. Naku, napakabigat po ng challenge sa inyo sapagkat ayon po sa statistics, tayo palang Pilipinas ang pinakamatinding producer ng plastic pollution. Mas malaki pa sa India at saka sa China kung pagsasamahin. Nakakalungkot. Bakit po ba nangyari ito? Parang hindi naawat yung ating pagiging the world's biggest plastic polluter. Opo, yung datos na yan po, lumabas to ng mga 2016 base sa pag-aaral ng Conservation International and McKinsey na nasa top 3 nga tayo na polluter bilang polluter ng plastics, nag-create ng plastic leakage into our oceans. Kaso lang, may caution lang kami sa pag-aaral na yan kasi bago lang, parang withdraw yan. Kasi yung pag-aaral kasi niyan, hindi sinama yung mga global north na mga countries, yung mga malalaki na bansa tulad ng US. Parang nakabase lang siya sa Asia. Kaya nasa top 3 tayo. Pero kung ang sabi sa mga mas latest na data, ang pinakamalaki talaga ay galing sa mga global north, like the USA, as the top polluter ng plastics. Pero ganun pa man,
nandun pa rin tayo sa mga pinakamataas na may plastics na napoproduce at may plastic leakage into the ocean. Alam niyo, napakaganda po ng panlilinaw ninyo. No? So itong binabasa nating study nito ay Asia lang pa ito. May mas matindi pa sa atin. Sabi niyo nga, hindi na isama yung mga malalaking global countries. Pero problema pa rin po natin ito. But so far, ano po ang nakikita niyong efforts po ng ating gobyerno, ang national government, para po ma-arrest ito? Meron ba tayong nakitang pagbabago in the past decade? Unfortunately po, wala. Ang ating batas, RRA 9003, pinasa to noong 2000. Actually, 2 decades na. Pero dapat sana kung in-implement natin yung batas na ito, magkakaroon sana tayo ng solusyon sa ating problema sa plastic pollution ngayon. Kasi nasa provision ng RA 9003 na ang government through the National Solid Waste Management Commission ay kailangan mag-issue ng list of non-environmentally acceptable products or tinatawag na NAAP. Kasama na dapat dito ang plastic kasi base sa definition sa implementing guidelines na ito ay toxic to humans and toxic to the environment at non-biodegradable. So, sa base sa pag-aaral namin, pag-usuri namin, dapat ang mga single-use plastics ay sana inilista na at pinagbawal na since 2 decades ago. 20 years ago na po hanggang ngayon, hindi pa ginagawa itong mandato ng National Solid Waste Management Commission. Kaya tayo na nalulunod sa mounting problems ng plastics ngayon dahil wala tayong ginawang solusyon na sana, nandun na sana sa batas natin. Base nga sa isa sa mga senador, nakasama namin na nag-file ng kaso against NSWMC para ipatupad itong batas na to. Sabi niya, nung ginawa nila yung batas, si Senator Osmeña to, Sergio Osmeña, isa siya sa mga plaintiffs, talagang plastics yung pinag-isipan nila. So very advanced tayo sa batas kumpara sa ibang bansa na ngayon pa lang sila nagpapas ng ban on single-use plastic. Pero tayo, meron na sana tayong batas, hindi lang natin ini-implement. Ay, yun ang problema ho natin. So, sinasabi na parang walang national effort to implement a law. Saan po ang problema nito? Dito ba meron tayong Department of Environment and Natural Resources? Tayong batas. Alam ko, meron din tayong environmental police. I don't know, o ito ay na-devolve na. O pwede ba ipatupad yan ng police o ng military? Ano nangyari po dito? Ito ba lack of political will sa DNR? O ika nga sa ating environmental guardians? Ano po? Yes, yung National Solid Waste Management Commission is headed by the DNR. Actually. So sila yung head agency. Tapos ang member agencies ito, dati 14 agencies na iba lang to nung naging ipinasa yung extended producer responsibility last year, bumaba ng 11, pero dinagdagan ng mga non-government organizations and then the plastics industry or the private sector ay members din ito. Kaso yun, matindi nga yung pressure din doon. So hindi sila nakakapag-desisyon. Ang sinasabi nila kasi, hindi pa sila nakakahanap ng alternatibo sa plastic. Pero kailan pa ba sila? Parang obvious naman na may alternatibo na. Nasa kanilang mandato kasi na kailangan maghanap ng alternatibo na hindi magkakos ng 10% base sa consumers in terms of price. So hindi siya mas magmahal ng 10% na magagastos ng consumer para gumamit ng mga packaging and products na ito. Pero marami na kasi mga alternatibong products available. Pero pasip sa kanila, parang wala pa tayong studies, hindi pa natin and cost lang ng product ang tinitingnan nila. Hindi nila tinitingnan yung cost to the environment, ang cost to human health. Tayo nagsasuffer tayo, di ba? So, dapat yung pag-aaral buo, komprehensibo, hindi lang yung price ang pinagtitinginan nila. Alam niyo, napaka-importante nung sinabi niya. So, pagkasabi nga, sa mga LGU lang, alam niyo, may iba ang enforcement eh. Sa Quezon City, mahigpit sila sa pagbabawal sa single-use na plastic, no? At yung mga supot nila, hindi na talaga ginagamit, hindi ka na makakuha ng plastic na mga supot. Pero doon sa ibang mga lugar, parang wala ho silang batas tungkol doon. Parang gano'n ang malungkot. Yes, yun po malungkot. Kaya nga sabi namin,
gusto namin sana ang DNR ang lead ng NSWMC ay kailangan sila ay magpalabas ng polisiya para mapapigil na natin ang pag-produce ng plastic. Kasi yung alam naman natin, hindi natin nare-recycle lahat ng plastics. Whatever we do, only 9% lang ang nare-recycle. So sana yung 91% na natatapon sa ating doon sa environment, diba? At nagbe-breakdown eventually kasi hindi nga siya natutunaw. Ilang thousands of years pa yan na nandun sa ating environment. Habang wala pa silang solusyon, sana tigilan na nila yung unnecessary single-use plastics like plastic spoon, yung mga ganon, yung mga sealers, coffee sealers, plastic straws, yun lang naman ang hiningi namin. May 10 kaming products. So, kailangan i-ban na nila sa simula pa ngayon. Kasi parang hindi naman kailangan i-ban lahat-lahat ng plastic at this point in time. Kung base sa pag-aaral, ito yung pinaka-most single-use items natin na single-use plastics. Simulan na natin. Pero tanong, kailan tayo magsisimula? Kailangan pa ba talaga tayo mag-order ang Supreme Court sa kanila or yung gano'n, magdemanda ang mga tao sa kanila? Pero alam nyo, mga numero ngayon talagang nakakagimbal. Sabi nga natin, yung huling naong ginawang air quality survey ng Environmental Science and Pollution Research Journal, DOST, dito sa NCR. Lumilito dito na ang plastics ay 19 points sa Mandaluyong and Muntinlupa. Yan po, matindi, 19 points ang concentration. Sa Quezon City, 2 lang. Malabon, 1 point at saka Pasig. Pero matindi po ang concentration ng microplastics sa Mandaluyong and Muntinlupa. And yet, sabi nga natin, dito dapat magising na tayong lahat, di po ba? Pero parang natutulog pa rin tayo sa pansitan na Attorney Osorio. Opo, kaya nga dapat nagising na tayo at matakot pero natutulog pa rin yung nasa gobyerno natin. So, yun na yung panawagan natin. Siguro seryosohin naman nila at hindi lang tayo yung apektado. Yung future generations natin mag-suffer pa more. Nagsisimula pa lang to sa ating napi-feel na effects ng ating pagbabaliwala ng ating mga batas para at least ma-address natin yung problema ito. Simple lang sana kung rule of law, sundan natin, i-implement natin. Magaling tayo gumawa ng mga batas. Sa problema natin, yung pag-i-enforce, medyo mahina tayo doon. Kaya lang sana, ito yung challenge natin sa aking gobyerno. Ano tingin ninyo, madam? Ang kailangan po dito talaga ay, sabi nga natin, may batas tayo, mas mabilis tayo sa ibang bansa. Ang problema, walang dumadala walang environmental police, hindi kumikilos ang police, hindi kumikilos ang militar, ang mga NGO, mas importante yata yung mga negosyante. So, in the final analysis, ano pa yung dapat natin gawin para magkaroon ng effective enforcement, madam, from your point of view as an academe and also as an environmental patron? Oo. Yeah, yung enforcement, marami, I think lahat ng mga ahensya involved, maraming ahensya involved dyan sa enforcement, no? Kasi lang ang problema, yun, gumagawa ng mga batas like mga ordinansya, na-enforce naman, pero hindi consistent. May ibang LGUs, wala silang pakialam dito sa plastic. So, the fact na yung presence ng different types of ordinances or regulations, nandun na, pero iba-iba, yun yung pinakabahala natin. Kaya mas maganda kasi may policy from the national level. Kasi para mas uniform, mas standardized. Kasi iba, ang effects naman ng pollution, hindi lang naiiwan sa isang LGU. Transboundary, di ba? Trans-province, trans-city. So, dapat we look at it from the national level kasi lahat apektado, lahat, di ba? Sama-sama sa effect. So, yung enforcement lang, yun, ang kailangan kasi talaga is, the way to enforce the law is to ensure na nagbaban tayo ng single-use plastics and then make sure na yung mga regulations natin ay talagang ini-enforce sa mga militar or whoever is our law enforcement agencies or yung mga ganun. So, this is a whole parang different roles of different national agencies should take into account na that they are accountable for their mandates under the law.
Okay, naku ma'am, talagang nakakalungkot isipin ito pero we're short of time at siguro sa hihinga ko na lang kayo ng panawagan sa taong bayan. Taong bayan na ba talaga ang kikilos dito sa issue na ito? Ano po ang masasabi ninyo taong bayan para po labanan itong microplastics in the environment? Ano po ang inyong final message, ma'am? Opo, ang solusyon naman talaga, marami rin tayong mga roles as taong bayan. Minsan nagsisimula rin sa atin, we can also have the solutions in our own hands. Kasi pwede tayong mag-refuse, di ba, ng single-use plastics. Kasi kung wala nang demand, hindi naman sila magpo-produce na rin. So, parang bibingka approach tayo. Gawin natin yung anong pwede natin gawin sa citizens. Tapos, we can also help push the government to act on their mandates at the top level. So, parang bibingka approach. Kasi, dapat tulong-tulong tayo sa problemang ito. Hindi lang ito sinusolve namin, kayo, nila, ganon. Dapat tayong lahat yung nakakapag-solusyon nito, problemang ito. Okay, maraming salamat, madam. Thank you for obliging this interview. At salamat po, marami po kami natutunan, ma'am, and we will help you. Yan po si Miss Lisa. Maraming salamat po. Okay, si Environment Letter, Miss Lisa Osorio, Attorney Lisa Osorio, Legal and Policy Director ng Oceana Philippines. Sa uulitin po, Madam. Thank you, Madam Lisa. Okay, wala na si Attorney Lisa. In the meantime, maganda pa yung usapan natin. Meron tayong batas, walang nagpapatupad. Puro bulag lahat dahil mapera yung pong mga plastics producers na yan. In the meantime, magbabalik po ang isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. One-on-one. Maraming salamat mga magbayan sa pagbabalik natin. At siyempre salamat kay Miss Lisa Osorio, Legal and Policy Director ng Oceana Philippines. Nabuksan ang mata natin. Dito po mga babayan, marami yung batas laban sa environmental pollution. Wala pong nagpapatupad sa mga kababayan. At siyempre, salamat po ng marami sa lahat na kayong nanood, nakinig sa ating isahan sa Radyo Pilipino ngayong araw na ito. Sa ngalan po ng broadcast team at management ng Radyo Pilipino Group, Miss Cathy G, si Mel, si Ann, at ang ating mga galing na technical people. Ako po si Jake Maderazo, nagsasabing, harapin natin ang bukas ng may pananampalataya at pag-asa. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Maderazo. Hanggang sa muli, dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga,
DYRB 540. Cebu, DYRL 1035. Bacolod, DYRL 1134. Dumaguete, DXCO 1044. Cagayan de Oro, DXGS 765. General Santos, DXOC 1494. Ozami, DXOW 981. Davao at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online. Sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Radio Filipino.